Unsa tuod reaction sir sa pag-anunsyo sa Vice Presidente nga mudagan siya isip presidente sa 2028? Sa metang reaction ha. So I think very strategic kayo no kung tanaw nimo kay they're about to file the impeachment complaint ba ya. So she's trying to play her card and I think she's playing it well. Kay siyempre mahadlok na ang mga mahadlok na ang mga mupirma sa impeachment complaint kung mupirma ba sila or dili. I mean magduha-duha sila. Eh kabalo ba yata nga wala man, no other man or woman to beat for 2028. So, kung tanawin mo, murag, too early, no? Pero, if you see it through, tama lang, kay nag-file na ba sila mga impeachment complaint? Kay nag-lapse naman tong 1 year nga ban. So, mayo, bright kid kay si Sarah. Sumagin ka in love sa iya. Pero, or bright yung mga advisors. Pero sir, di ba ginaingon naman nila nga na mag-chance yung budagan siya. Pero sa isgutanan niya timing, na nag-mention ka ganina filing of impeachment, nga naman tuod sir nga makaingon ta nga naa sa timing pod. Timing kay man ni dagkong issues impeachment or mudagan pagka presidente. So these are two opposing forces, no? These are two opposing narratives, and I think VP Sara was able to play her narrative so well. Kay, di ba, kung tanaw ni mga reaction sa mga opponents niya, I would say that they're on the panic mode. No? They're on the panic mode. Second sa nalang sulti sila. So kung saan nalang ilang gipanulti. And then, nakita ganoon sa sila ka-disorganized. No? And then with everything they did to put her down, paminhitabo. Ang isa mo noon, kalab sa mga tao si Inday Sara. So, warag kung i-simplify ba nimo ba, warag ipanglaparo sila ni Sara tanan karon niyawa sila mahimo. And how, so lantaw nimo sa not to mention lang ha, kay basin malain ang imong mga kaubanan or nasa business sector. Sa business sector kanang inana sir, nagi-epekto ba ana sa confidence, business confidence? Business confidence. I think kung tanawin mo ang political sentiment, murag parallel man siya no sa business confidence. Kaya kung tanawin mo ang business confidence karon sa current administration, sa current government, I think very negative man. And I think it reflects to the negative 3% trust rating or performance rating sa presidente. And I think for me, as a whole, it reflects to the business confidence of the business community. Ako, isip po sa ka-farmer o sa ka-organic farmer, nakita na ko ang, ma-feel na ko ba nga, okay, nagid akong kakulangon sa current government. No? Taghan gyud kayo sa ngatanan. Although, napoy mga maayo, it's not all bad. Pero generally, dili maayo no? Ang atong confidence sa pagdagat sa gobyerno. So, I would not say it affects the business confidence negatively. I would say that it's more positive. Like ako na lang, very positive akong pamati. And I think I have lots of friends nga maupod ang feeling. So, positive I think. Positive ang impact sa announcement, early announcement ni Sara to run as president. And unsa ba sir, wa nagit siya mabuhat ba ni mo declare siya o dili, murag kulata naman gid siya pagayo gid gihapon og kulatahon gid gihapon siya sa mosunod nga mga katuigan og mo declare man siya o dili? That's a very good question, pero unsa pa may ilang issue ni Sara? Kung baga na they divulged all their cards na, di ba? For almost 2 years, they did everything they could to put her down. In fact, napay mga storya nga ang ghost projects daw. At the end of the day, paingon sa iya. So, the narrative is really going wrong. So, they threw everything against Sara Duterte already. But what happened? The more nga they put her down, the more the people pushes her up. So, what does it mean? What does it tells you? Nga, yun, no? Na nagpaluyo yun ang mga Pilipino kang Sara Duterte.
Yung makita ni mo siya ka-fractured ang opposition, kung naay opposition. And I don't think there is a solid opposition. Kaya kung mga tanag ka, dahil mga issue against si Sara, against sa mga Duterte, pero isa may better alternative. Wala man, di ba? Sir, nag-ingon siya nga dunay massive corruption sa nasod. Isip negosyante, unsa imong personal nga kasinatian kabahin sa corruption? Personal nga kasinatian naa, but I cannot divulge, yes, no? sir. Pero naagihapon. And I think you don't even have to have a personal kasinatian. Yes, sir. You feel everything, no? You feel everything. Kining plundered trillions of taxpayers' money. You feel it already kay Yes, sir. ang mga budget, I mean, these things are out in the open. So everybody feels it. Not even a personal level, but everybody feels it. So, di lang ang mga yano. Apil di ang mga farmers o mga negosyante nga sama nimo, sir. Oo naman, no, tanan gyud ta kay kita man na tanan. Imagine if you go back to the ICI, no? Yes, sir. What happened? Not much happened actually. And I've said this a couple of months ago. No? Ang ending ani wala gyud gihapon. Para ni siya kanang moro-moro ra ba? And I think the people had enough. And I think Sara was able to say it very loudly by declaring her candidacy too early. And I don't think it's too early. At first, think ko, morag ambivalent ko sa timing. Pero kung tanawin mo ang mga nahitabo pod karon is the impeachment is being filed na po, di ba? Ikaapat na nga impeachment complaint. And then people will be signing, the representatives will be signing. So they will be afraid. They will be scared. So it's a game of, akong impeach si Sara or I will not impeach Sara. Kay the moment you sign, you're basically signing your death warrant. No, I mean, if you want to say like that. Okay, politically inana imong lantaw ako naman ang ginaiskutan. Kana bang nganong mulayo pa man ko sa laing congressman. Lantaw nimo sa inana nga mga hiskutanan, sir ba? Lagi gina-mention gid bitaw nako si Congressman Joboy Aquino kung unsa ang iyang posible sa ato lang ani political lang ang panlantaw. Although kabalo man ta, sir, nga bahin ang tao na maka Marcos na maka Duterte. So, ang mahitabo ba ani kung moperma siya against the Vice President ang mga maka Duterte nga mga butante dili gid mo butar sa iya ug mudagan siya sa any position in 2028. Ana gyud. That's an obvious story. And I think if you go back sa last nga impeachment, katong third nga gijang sa Supreme Court, Joboy signed, di ba? Yeah. Dale did not. No, and I think mukha namang sentiment sa tao. Problema lang, pagdagan ni Joboy, wala siya kalaban. So, de facto default winner. Kung na siya kalaban, in hindsight kung si Ching Plaza ni Dagan as kanang congresswoman against Joboy Aquino and multi-issue at the time, Ching Plaza could have a very good chance of winning. Pero which he did not. So, that's passed. So, kung for example, mupirma si Joboy and then magpa-re-elect siya, that's a very scary position for him. Taas akong tanaw. I may be wrong, pero ako mismo di ko mabutar sa iya. And I have lots of friends nga dili mo butar sa iya. Okay. Kumudagan ka, mabutar ko sa imo ha. Kung si Joboy mo kalaban. Dagan ako dali sa highway. Lagi. Sa Bahan Kilometer 3. Kaya na siya, mubitaw, anong mulayo pa man ko, anong maadto pa man ko sa lain kon. Ako naman ang gina-mention diri as a program nga Zona Libre. Nga, mo gina mahitabo, mintras nga politiko mo, man karon ang mga kasamtangang politiko, o mudagan siya. Lagi. Oo. Nya, congressman man yun. Lagi na impact sa iya ha, kay. Will you sign or will you not sign? So kung they will just repeat what they did last time, so Joboy could be on the danger zone kung naa siya kalaban. So,
Posible po And I think whoever interested to run for representative or congressman, kunya ka ng issue, dako siya chance. Especially kung, for example, siya sa linya ni VP Sara, no? Dako kaya ng impact sa candidacy ng possible kalaban ni Joboy. Ay, pa isa. Saman. Di ba, next week man na what if ilan naman ang iduso diraa. O muabot siya sa plenaryo niya, ilang butaran niya. Ingnon gyapon nato. May posibilidad, di may posibilidad niya si Congressman Joboy mo perma or dili. Dito gyapon ta sa mo perma siya. What if mo perma siya? Kining sa barangay election mga kapitan nga magpaisa og kamot sa congressman niya ni pirma against the vice president. May posibilidad ba nga ang mga mangdagan isip barangay kapitan niya ni sunod aning o nakilinya aning congressman niya ni pirma against the vice president would also kanang naa sa medyo shaky nga candidacy? Yeah, absolutely. It will be a bad endorsement. So let's say hypothetically mo pirma si Joboy, so ang sentiment is against him, kay kuan man gyud solid, daghan man gyud ang solid Sara Duterte. Kunya come election end of the year for barangay officials, na siya endorse, it would not be a good endorsement. Kung ako ang mulagan pagkakapitan, unya si Joboy ni pirma sa impeachment ni Sara, dili ko, it would affect me negatively. Dili ka magpaisag kamot. Dili ko eh. Mga ira ko kwarta niya. Ngayon kang suporta. Pero, Mga ko support. lang, di ba? Kay, di man po na siguro ikalain sa atong congressman. Kay, total congressman man siya. O natin katungod niya, maguna-una kung sa iya mga plano. Kaya di man siya public, malaking man siya, public figure man siya. Public figure He is open for public scrutiny, no? And we are not talking about anything below the belt man. We are just talking about him as a congressman. So, and nga naman ganahan sa imo, na hindi ganahan sa imuhan, i-analyze mo kasi mo mga tao. I-dissect man ka, kay public, kuan man ka. Public official man ka. Pero katong that time bitaw nga ni Perma siya, we've tried nga makakuan gid sa iya, kaya aron madunggan ang iyahang mga pamahayag reaksyon. Pero muni karon ang mga panlantaw, di ba? Moingon pa sila Nobody check pamahayag o reaction at the time. Mana pa sila nga wala epektos barangay. Naman go epekto ni sa barangay good. Mga kapitan. Of course. Highly politicized na ba ang barangay? Barangay level election tungod kay nanay mga bayad sila. Ngayon pa sila nga dili sila unsay tawag na kanang magpa line o sana kanang magpagaong unsay tawag ni magpa-under sa certain politiko sa ibabaw, pero gakabati naman na tinud-an na yung istorya. Yeah, that's what a politician will say. Pero we know na maging mga padrino o padrina. Sumagod na ng maghatag o kayuda, gamiton magpangalan sa kuan yung hatag. Dili man naghatag sa congressman, gihatag gikan man na sa gobyerno gid as a whole, dili man gid siya sa congressman gikan. And you know what? Speaking of ayuda, na yung proposal ni Martin Romualdez na mahatag og 3,000 nga pension sa mga farmers. Grabe na po ang timing, no? I mean, that's still an ayuda, di ba? That's still vote buying on a different form. Karon pa kunuhay ka nakahunahunaan na nga magpahumot ka sa mga farmers. I mean, that's another ayuda on a different form. Sige. And tuod, lantaw nimo sa kuan in connection sa International Criminal Court sa kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, sa kang Bato de la Rosa, kang Senator Bato de la Rosa, kang Senator Bongo, usa ba pud ni ka signal politically kining nahimong pamahayag sa Vice Presidente? Say it again. Kining sa International Criminal Court sa iyang amahan o sa mga co-perpetrators matud pa, kining iyang declaration niya gibuhat karon nga agahapon adlaw nagyapon sa connection, sir. Yes. I think man yung sentiment as of this time, which is you can really relate. Katiguang napod baya siya. Nagikapoy na gid na siguro siya.
So, and you know what? It's not nga money atong prayer ha. It's not nga money atong gi expect. Assuming lang no, assuming lang na an eventuality will happen and knock on wood kanang digong would pass before election. Para sa ako, kuana kanang wala na, game over na dahil na. Kaya ang sentimento sa mga tao, di ba? Automatic mag-swell din na, mag-snowball din na towards the Sara. Although that's not the scenario we wanted to happen, di ba? Na we wanted him to stay alive as far as he can. Pero in the event, for example, hypothetical, something will happen to him within the election season, automatic na. Pero even if it will not happen, I'm sure Sara would still win. Pero, ano to, last nail on the coffin, kung something will happen, kang digong, automatic na, wala, ikalbong na sila tanan. Kuan, kining, nakoy kuan na, hypothetical yapon eh. What if, nisod ba sa imong utok, sir, nga posibleng mag-resign ang Vice Presidente? Ma-resign siya para likayan ang impeachment. Yeah. That's a very cowardly, para sa ako, kuan gaya na, morag sa pani. Tinalawan. Cowardly, no? Morag nahadlok or nanalaw. The way I would like to understand Sara, no, I think, no. Alpha female ba yan na siya? Di ba? Alpha female ba yan si Inday Sara? So, mo resign, no. Musukol na siya. Kita man mo, musukol na siya. So, and she will fight for this to the last breath. And I think she had to fight because the Filipino people are behind her. No, ang support na saya. Imagine, basically, wala nang siya work ron kay wala niya siya sa DepEd, niya atake pa yung office. Pero tanawa ang trust rating, 43%. Di ba? Positive 43 or something. Yung presidente nga may presidente, negative 3%. Yung happy pa sila kaya nag-improve daw, negative 5%. Pero maurang hapon, no? So, kuan, parang ka, from negative 5 to negative 3, but still negative. So, Sara would not, I don't think she would ever be thinking of resigning. She will fight this to the end. So, kining mga survey, sir, pasabot nimo, political capital ni niya? Oo naman, no? Kay kung SWS ang nag-survey, that's very reliable. Although sometimes we will doubt SWS, pero kisa pa may mas reliable karon. So, sa ligan, gihapon na. Pero lahi ra ni siya, sir, sa imong lantaw ba? Kay ginatanaw na ko sa mga milabay nga mga years nga naay mga sayo mo deklara nga mudagan kasagari pildi. Yeah, pero you cannot say the same thing to Sara Duterte if you're talking about Binay, no? I think Binay declared his candidacy too early. Kay kisa po yung nakalaban niya that time, si Digong Mampod. Di ba? So, kung Digong lang, Binay, obviously ang mga Bisaya tagad ni Koan ni Digong niya love man gyud si Digong sa mga tao, di lang mga Bisaya pati ang mga dili Bisaya. So I don't see the same factors are involved kay wala man to impeachment proceeding. Murag sa time ni Binay, all the bad things that are thrown at him were not there before he declared, if I remember the things correctly. Yeah, sir. Unlike kang Sara karon nga, usa pa may mong ilabog ni Inday. Usa pa may mong ilabay sa iya nga issue. Come to think of it, napa ba yung imong mahon-mahonaan nga hanto na gani ang ghost projects murag i-tie up na ngadto sa iya. So wala na, di ba? Kumbaga, wala na, gipagawas na nila tanan nilang card sticks on ko. Yung mao na ni card, wala. Sa may card nimo, wala na. So, ang mga last cards, ang mga last na nakang Inday Sara karon. So very timely, no?
very timely. Siguro kung wala impeachment case, siguro dili siya mo-declare too early. Pero gi-calculate man po na niya, di ba? Kaya kabalo man siya nga ang sentimento sa mga tao, ang political sentiment na saya. Ang impeachment, wala saya. Pero ang political sentiment, ang massive support of the Filipino people are behind her. So she has to use it. Tama lang nga gamito na niya. Kaya mo man nasaya. Sir, pasinalang ko wala na pangutana ha, regarding aning mga views panlantaw ni mo, sir, kang Vice President Sara Duterte nga mga declaration gahapon adlaw, sir? I think mo naman siguro atong naistoryahan. And I was so happy, actually, na tanaw ni mo as things unfolded since the very first moment that she declared her candidacy. Tama ang timing, no? Even sa mga international media, kay murag big thing man eh. Tama nga, kay ang impeachment and election, no? Presidential election and impeachment, these are two opposing forces. Kung ako si Inday Sara, gamiton yun ako na, kay mamanay akong momentum. Love mo ko sa mga tao, mamanay akong alas. Sila, sana wala na may alas sila. So pa may alas nila. In fact, even si Risa Hontiveros said that she had to admit, no, the woman to beat for 2028 is Sara Duterte, and she even said, if the election happened now, automatic presidente na siya, daog na siya, no questions asked. Ay, even Risa said that, di ba? Napaday ko paapa sa ni. Kinsay lantaw ni mo nga dapat matandem niya? Akong gusto si Senator Cayetano. Pero murag bright naman siya kayo. Murag alpha male, mag-class sila kay pareha abogado. Amy Marcos would be okay. Ayaw lang si Robin Padilla, kay murag nainingon nga si Robin Padilla daw. No, Robin Padilla. Marcoleta, okay. Kay medyo seasoned na, very senior na. Murag fatherly ba? No? Fatherly. Yeah. Murag father and son tandem. I would rather go for Marcoleta. How about sa kuan? Lagi maglibog, bisan ako, no? Makakuan yung kinsa mag-real opposition. How about from the opposition? But what if? Sila mo mag-unite? Are they united? Wala man. What if? It's a what if that you cannot make an assumption. Kaya wala man. Kisa man. Yeah. Fragmented man sila. Wala man gid sila wala sila unifying person ba? Wala sila unifying power, unifying someone that unifies. Kung gitawag united opposition, wala man. Basig si Sara ang mag-unite. Well, pag mudaog na si Inday, no? Mudaog na si Inday, i-unite na nila. I-unite niya. And I think she should, hopefully, kung for example, mudaog si Inday Sara as presidente, I don't want her to be vengeful. No? I want her to be a unifier. I want her to be a healer. I want her to lead the nation to a better direction. I don't want retaliation. I don't want balos. I don't want vengeance. Kaya wala, di ta mo improve na. Kaya manimalos ko sa akong mga kontra. She should be above and beyond the feeling and thinking of, sinigit-dihin mo sa akong amahan, ana. That's part of the game that she is in. So, for example, kung mudaog siya, and I'm sure she will, I want her to be a real statesman. She has to be a real leader, heal the nation, unify everybody. Bisan katong nakasala saya, she can just be Jesus Christ, and she forgives everybody and moves on. Ano lang ba? Sa ako na. Ito, last, sir. The president istorya kang Leni Robredo. Iskutan ng Leni and Marcos. Unsa may lantaw ni mo ana?
Wala. Just go on. Nga nang kinahanglan It won't man? mean- Or nga nang it won't naamay mean a thing. inana? Lantaw lang nimo? Desperate man siya, di ba? They are all desperate. Like, if you go back on sa issue nila ni Sarah ron sa impeachment, confidential funds. And then if you go back ni Auntie Ann Claire, confidential funds sa presidente, dili daw hilabtan kay confidential sekreto. Pero, hey man, ngano ka naman yung gibato ni Kuan, Inday Sara, confidential funds. Ha? Kanang mga so na act teachers, no, mga progressive kunuhay. Nya ang confidential funds sa presidente dili ma-question kay confidential funds. It's the same principle, right? So obviously mali gyud, no, mali ang premise sa ilang opposition ni Inday Sara. I think they are all afraid of her. Sige. Sir, daghan king salamat sir sa paghatag og comment og reaction og paghatag po sa imong Daghang salamat. regarding aning iskutanan. Kayo po istoryahan na to tong kuan. Yes. February 25 nga rally. Ay, Wala na okay. dito. Ay, di ay. Sige daw. Expectation sa trillion piso march dito, sir. Napo Wala na sa siya. ato. And sa ako nako information is sa Ginggona Park na siya mahitabo. 4 p.m. to 8 p.m. Ginggona Park. Lantaw, sir. Kung ang mag-lead ana, katong nag-lead last time, ngayon, jail the corrupt, I would never ever mention Romualdez or BBM or those people, personalities nga i-mention na still the same. No? Wala, para sa ako, wala na credibility. So matagak nga wag po post na nga mga panagtigom. Jam mo. Jam mo na. Kay, kung tinuod na siya, you have to be vocal. No? Kinsa man na gyud sila ang sige na mention. Asa na ang ICI karon? Hilom na kayo, 'di ba? Hilom na kayo, wala na. Wala na si Romualdez, nasikat na ganit si Romualdez ron. Kay to, wala. So zero credibility, negative even. So di na kamadto na. Di na kamadto. Amat to kay makiusyoso, pero no, nothing good will come out of it. Sa akong pananaw. Mo to imong challenge sa pagkakaroon. Sa ba? Kanang unsa ba yung term ninyo ana, sir? Sa katong mga expectations ba sa kanang inana nga mga klase nga rally? I think disillusion ta, no, kay dili ingana ka kanang ma-question ka ba sa may motiba nila, no, sa may tuyo gyud ani nila. Klaro man kayo kinsa gyud ang nganong kining plunder ba, kining pagpangawat, kining mga ghost projects, klaro man gini kayo, kining trillion peso march, kaya diha man nagsugod ba ya, ang concept sa trillion peso march. Pero nganong di man nato masulti, kung ang maglidan ang simbahan gihapon, no, simbahan nga Katoliko, nya dili masulti ang mga tao, sige jail the corrupt, yeah, good. But these are all motherhood statements. Nganong di man nato masulti ang mga tao nga na-involved sa ingani nga level of corruption. So manguta na ka nga naman, di ba? Gusto niyo panganlan dyan. Sige. Salamat kayo, sir. Yes, sir. Okay naman panganlan nila, kaya panganlan na ba yan, di ba? Oo. I-record naman nila. Dili man sila sa ilang original ng sultian na, di ba? Lisod man gapon ta, sir, kay ang Senate Blue Ribbon bitaw. Pwede raman sa buton niya. Ayaw lang ni-appeal si Kuan, si Kinsana. O pwede ra, di lang sa. O ano ba? Exactly. Salamat. Salamat kayo, sir. Maayong gabi. Thank you. Si Mr. Oliver Tirante, mga kabombo, sa usa sa mga negosyante, farmer negosyante, diri sa atuag dakbayan sa Butuan, sa iyan nagabaga panlantaw, mga kabombo, nining hisgutanan. Kay naman po sila yung mga nakita, mga kabombo, mismo na timbang